Ito si Maharlika at saka yung mga supporters niya, hindi rin naman yan, marami dyan, hindi naman talaga Duterte supporters. Mga chismosa lang talaga yan. Ganun. But what they're going to do, kapag kunwari, nag-spout ng lies tong si Maharlika, they are the ones who would first defend Maharlika and would try to reverse the table na as if, kagaya ng ginagawa sa akin, no? Kagaya nangyari sa live namin ni Sas. Ang pinapakalat nila, ang tawag dito, tinablakan ni Sas. Actually, nagkasundo kami ni Sas. Later that night, later that live, nagkasundo kami ni Sas. In fact, agree nga si Sas na dapat hindi nag-statement si Kitty eh. At ang conclusion nga ni Sas is that it was Hanelet who actually talked to Maharlika. Ako, I really have to speak kasi si Maharlika at saka yung mga team ni Maharlika, yan yung mga tumitira sa akin eh. Yan din yung nagpa-perpetuate ng mga divisive content, yung double agent narrative, ganyan-ganyan. Sila-sila rin yun eh. Sila-sila rin yung nagpapakalat nun. O pagkatapos, nagsalita na si Baste sa magkabilang campus, stop it. At kapag hindi tumigil, alam na kulay nila. Yun mismo sabi ni Baste, istigil na. Correct. Itigil na yung mga hurtful na comment about it, ano? Like for example, Alpotera, diba? Inada ko as friend ni Mayor Baste kanina. Ano ba to? Ayan. Tang inagera na si Bangag, ala pa rin plano, ubus tayo nito, mga warmongers labas. Correct. Nagsimula na, nagkampihan na yung Israel at saka US. Ito, tandaan natin, si Maharlika ay isang loyalista at tinawag niyang mangkanor si FPRRD. Tapos even that, nagsisinungaling siya dyan eh. Dinideny niya na tinawag niyang mangkanor si PRRD. True, Joey, pinapatahimikan nila na mag-debunk. Yun nga, doon ako nagtataka eh. Parang, bakit niyo ako pinipigilan na i-call out si Maharlika? Bakit? Hindi, wag mong patulan si Maharlika, ganyan-ganyan. Eh, yun yung problem eh. Kailangan patulan. Kasi nga nagsisinungaling na, 'di ba? Ngayon, I understand others might find it toxic, ganyan-ganyan, pero this has to be brought out. Eh ngayon, kung kunwari feeling ninyo, ay hindi kasi toxic na, ganyan-ganyan, huwag yung pag-usapan, ganyan-ganyan. Eh mali yun, kasi every time na may gagawin si Maharlika na ganyan, at saka yung mga team ni Maharlika, you would not have any idea na parang, ay putya, hindi naman pala natin to kakampi. Kasi hindi natin inisa-isa yung mga lies niya. Nagsalita si VP, nagsalita si Baste, and basically, they are debunking kung ano yung mga claims ni Maharlika. So, walang accountability? At least from VP Sara point of view, ginawang content ni Maharlika ang personal life of PRRD indirect at sa pool. Correct. Basically, sinabi ni VP na no girlfriend can claim na mas mataas sila dun sa isa. So, ibig sabihin, yung mga kwento ninyo na, ay hindi, may home wrecker. Walang home wrecker. Pagkatapos, yung mga galit na ganyan, bakit Team Just ka? Bakit ganyan-ganyan? So, ibig sabihin, sila VP, si Baste, they don't look at her with indifference. So, ngayon, ang question dyan, bakit si Maharlika would bring that issue up and make it appear that there is a problem? And in the process of doing so, she is providing materials sa mga kalaban natin. Sabi ni John Pisuena, may I respectfully request a ceasefire of Alpotera issues, hindi po mapapauwi si PRRD with this. Correct. Tama ka naman eh. Ang sa akin lang kasi, do not make it appear as if ako yung nagsisimula dito, ako yung dito, ako yung nagpapagulo or whatsoever, ganyan-ganyan. I-acknowledge nyo na si Maharlika sinungaling. Yan, kasi parang ang dating parang talaga ako pa talaga yung nanggugulo, si Maharlika yung spouting lies after lies after lies. Yung ceasefire kasi na sinasabi ninyo, ceasefire from what? Na hindi natin i-call out si Maharlika? Huwag tayong humingi ng accountability kay Maharlika. Bakit? Galit nga tayo sa mga nagsisinungaling di ba? Number one, yung nagsisinungaling siya na, ayun nga, yung Alpotera nga itong tinutukoy. Diba? Kasi hindi naman yun totoo. Hindi yun totoo. Tingnan mo, si Baste, may picture pa siya kasama yung tinutukoy ni Maharlika na Alpotera ko, Diba? So, ibig sabihin yung mga magkakapatid, they do not really look at Jazz with indifference. So, that's the first one. Saan nagagaling Alpotera? Bakit ka nagsasabing Alpotera? Ngayon, pangalawa, yung sinasabi niya na nagpapakalat daw, nilalako daw yung ganito, or whatsoever, ganyan-ganyan, yung mga ganon. Wala naman siyang ibang proof na mapakita. Ang sabi niya, nagpakita lang siya ng picture, yung picture na nagpapa-facial si PRRD. Wala naman talaga. Ngayon, ito si Maharlika, meron itong mga tinatawagang tao na gustong mag-testify dun sa claim niya na meron daw ginagawang ganun itong si Jazz. Ngayon pa lang siya nagtatawag, and kaya nga niya tinapos yung series na yan kasi wala siyang mahanap na magte-testify.
Paano siya mahanap na magte-testify dun sa claims niya? Pagkatapos, pangalawa, yun yung kasinungalingan and at the same time, dun merong lack of prudence. Kasi whether totoo na merong dick pic or wala, it's not for Maharlika to make it as a content. Yun yung point doon. Pagkatapos, isa pa yung sinasabi niya na home wrecker daw. Ngayon, si Inday nagsalita na, si Baste nagsalita na. So sabi ni Baste, lahat ng girlfriend ng tatay ko, nire-respeto niya, walang mas mataas, walang mas mababa. Okay? So ibig sabihin, si Hanelet is a girlfriend. Okay? Kung girlfriend siya, walang sinirang home. Contrary to the claim of Maharlika na ito raw si Alpot, quote and quote, na sinasabi niya ay home wrecker. That's a lie, okay? Kasi nga, yun nga, not sila girlfriend. Hindi kasi, di naman kasal yung tatay niya. So, walang kabit. Ganun, diba? Diba ganun yung una nilang mga statement, ganun yung una nilang mga berada. O pagkatapos, in the process, dahil si Maharlika, nagagalit siya na I don't know, na kilala namin yung tinutukoy niya or something like that, ganyan-ganyan. Nagagalit, bakit kasi may team, bakit merong ba't kayo nagkakampihan, ganyan-ganyan. And this is really part of the problem. Gusto kasi ni Maharlika, magsasalita siya, pero ayaw niya na merong magde-debunk. Tapos, ginagawa niyang as if masama yung fact na nakakausap namin si Jazz. Diba? Bakit ka nagagalit na nakakausap namin si Jazz? Bakit yung team ninyo, huhubaran ko kayo? Diba may pag-ganon-ganon ka pa? Maharlika. Tinira pa award ni Jazz. Correct. And sa totoo lang, I cannot really stand people na binubuli yung mga tao na wala namang ginagawang masama sa kanila. Ganon. So, hindi ko gets kung si Maharlika, bakit niya ginaganon si Jazz. Yun yung hindi klaro sa akin. Well, for Sas, kung napanood niyo yung live, ang ni Sas, which I agree, kasi marami rin naman talagang badges na itong si Hanelet lumapit kay Maharlika, tapos si Maharlika binira si Jazz, ganyan. Ganun talaga yung nangyari. I think ganun talaga yung nangyari. Nag-agree ako doon sa sinabi ni Sas na yun. Whether it is for jealousy or for some other reason, we cannot know for sure. Pero kasi vina-validate kasi ni Hanelet na, yes, nilalako niya ang picture, ganyan-ganyan, ineme, ganun-ganun. And if that is the case, I think yun din yung mali. Kasi kung sakaling totoo na merong ginawang kasalanan sa kanila si Jazz, 'di ba? Na parang na-offend sila sa ginawa ni Jazz or whatsoever, Hanelet should have known better also to keep it private. Ngayon yung mga sinasabi na, bakit mo tinitira si Kitty? Bakit mo sinasabi na pangalanan ni Kitty? Kasi sa totoo lang, Kitty is a very, very promising political personality. And kayo, pag hindi nyo itatama si Kitty, you're not going to make her better. Kaya nga sinasabi ko kay Kitty, dapat Kitty, hindi mo na yan pinangalanan. Pero kasi since sinabi niya na meron siyang evidence, okay? Pag sinabi niya na meron siyang evidence at nasaktan talaga siya or whatsoever, ang prudent course of action dyan is really, you sue the person. Pangalanan mo yung tao. And you sue the person. Anak ka naman So, meron ka namang cause of action dyan diba? But you do not make a statement na hindi mo matatayuan ng matagal. And I think this first test on Kitty, she failed as a public figure. Makaka-move on lang talaga tayo ng totoo. Okay, if you are all going to recognize the fact that Maharlika lied blatantly, that she actually divided the Duterte supporters, and that is an operation going on to do specifically that. Ngayon, kung kunwari ako, tinatamaan ako ng operation na yan, sinasabi ninyo na parang, ikaw kasi ganyan, toxic ka, ganyan. Toxic ako na kino-call out ko si Maharlika. Si Maharlika na nagsisinungaling at naninira ng buhay ng iba, hindi toxic. 'Di ba? So, let's be reasonable. And I'm pretty sure, dahil nga sa bandwagon effect, nung nag-live kami ni Sas, 'di ba? Parang iba yung ni Sas iba yung POV niya, gusto niya deadmahin lang Ako iba kasi yung POV ko. Ang POV ko really is to call out the operation. If you're doing this, if there is someone who is lying, you call it out. Okay? Because we are going to refer to this conversation in the future. Sabi ko sa inyo, meron ako mga naririnig na mangyayari dito sa mga nagpapanggap na Duterte supporters. 'Di ba? Ayun. May personal alitan ng pamilya ni
VP at Hanilet, pero yung mga anak di naman apektado, accepted na sila sa situation nila PRRD, aminado naman na mahilig sa babae. Correct. Sabi, ang winner sa bangayan ng DDS vloggers is kakampet at loyalistang bobo. Yun nga, kasi kinukonsider nyo pa kasing DDS vloggers si Maharlika. Yun yung problem. Ayan. Loose cannon yan si Maharlika. Kung ako si Harry, mag-iingat siya rin. Kasi magkakaroon sila ng pagsunduan. Ng pagkakasunduan. Baka ilaglag siya nun. Yes, I am actually worried for Attorney Harry Roque. Sa totoo lang. I am worried for Attorney Harry Roque. If sinungaling si Maharlika, why silence her? Am I silencing Maharlika? I'm just calling out her lies. Ako nga, hindi naman nagsisinungaling. Sina-silence ninyo Ayaw niyong pagsalitain Diba? Di ko kayo gets. Ayun, tapos ayun pa, tinatanong kasi ni Boko ano yung mga kasinungalingan ni Maharlika. Sinabi niya, hindi raw authorized sa Salamat PRRD book. Diba? Pagkatapos ngayon nakita siya sa pumipirma siya ng Salamat PRRD book. Diba? So meron talagang problem dito kay Maharlika. There is really something wrong. And I think Maharlika at yung ibang mga kagaya ni Maharlika na nagpapanggap na Duterte supporter, okay? Nagpapanggap na Duterte supporter na ang inaatupag naman ay to sow division dito sa mga Duterte supporters. Doon tayo mag-ingat. 'Di ba? Doon tayo mag-ingat. Ngayon, Maharlika can always show sabi ko nga, even if I do not agree with the person sa mga bagay na ginagawa niya, especially on this one, okay? Meron naman ginawa si Maharlika na napakinabangan natin kasi galit siya sa BBM administration 'di ba? So meron siyang mga nagawa na napakinabangan natin, and that is something that I recognize. Walang problema doon, 'di ba? Pero i-recognize rin natin na yung mga ginagawa niya is dividing the Duterte supporters. 'Di ba? I-recognize rin natin 'yun at matuto tayo doon. Sabi ni Hot, hindi pa nga nagsusorry si Maharlika sa panglilibak niya kay Alvin. Si Alvin na lang nagpakumbaba, which is the right thing to do. Correct. Ayun. Tsaka sinabi ni Kamoisture na isipin natin ang maging reaction ni PRRD pag nakalabas siya tapos malalaman niya na pinagkakaguluhan ng mga bababs niya. Hindi nga dapat pag-usapan ng personal relationship ni Tatay Dig sa GF or asawa. Dapat kung na-call out, pakinggan kasi kahit sino ayaw isa publiko. Correct! Pero ano yung ginagawa nila, no? Ako, I am being operated talaga. Nung nagsasalita ako, na-call out siya, parang ako pa talaga no? Ako pa talaga yung, I know someone called someone to stop me to talk. Okay? I know someone called someone to stop me talking. At pagkatapos, itong opportunity na to, sinakyan to ng mga trolls ni Maharlika. Tama si Sas, ganyan-ganyan. 'Di ba? Na parang as if ako yung mali na nagko-call out ako. 'Di ba? As if ako yung mali na binibilang ko yung mga kasinungalingan ni Maharlika. Ganon. And sa totoo lang ako, I also suffered dito sa mga kasinungalingan nila, nila Maharlika, at saka ng mga katropa niya. Hanggang ngayon, binabalahura ako ni Maui. Hanggang ngayon, binabalahura ako ni 167 na mahal ni Maharlika. 'Di ba? So, ibig ko sabihin, kung gusto nyo na mabait ako kay Maharlika, is Maharlika also showing kindness to a comrade sa paglaban sa administration na to? I don't think so. So, kung ayaw nyo mahubaran si Maharlika, ang tanong ko dito, bakit ayaw nyo mahubaran si Maharlika? Si Jazz parang malakas sa admin kasi nga may video na easy lang siya nakapasok sa airport at may nag-assist pa at sa Villaver Airbase nandun pala siya, di man lang lumapit kay PRRD. Ate Rose, yan po yung isa sa mga dangerous na lies ni Maharlika. In fact, yung mga teammate ni Jazz nagsalita na. Okay, galing sila ng Hong Kong, part sila ng entourage ni PRRD sa Hong Kong. Magkaiba lang sila ng flight na dumating sa NAIA. At doon hinihintay nila si PRRD, binantayan nila si PRRD. Sumunod sila sa convoy ni PRRD. That's what they did. Okay? So ngayon, yan pa yung isa sa mga lies ni Maharlika. Kasi parang sinasabi niya na, yung isa sa mga girlfriend ni PRRD, ang traidor. Why would Maharlika do that? So ngayon hindi na nagsasalita si Maharlika because her back is on the wall. 'Di ba? Her back is on the wall. Yun yung problem dyan.